Isang magandang araw sa inyo, mga kanoo. Ngayong araw ay parang mapaparami na naman ang kain natin ng kanin. At syempre, swak na swak din itong pampulutan, ang sisig na maskara at tainga ng baboy. Dahil nga may special na okasyon sa kinabukasan ng vlog na to, dahil magbe-birthday ang anak ni Sir na si Vianara, ay maghahanda kami ng sisig na baboy. Ayan, napakasarap, paborito ng Pinoy. At syempre, masarap kainin, pulutanin or papakin kapag malutong-lutong ang pagkakaprito or pagkakaluto ng parte ng baboy na ito. Sakto nga lang ang lakas ng apoy sa pagluto ng baboy or pagprito ng baboy at tatakpan din siya kasi ang lakas niya parang nasabog eh. Ang lakas tumalsik ng mantika kapag lumulutong yung balat at taba ng baboy. Pagkaluto ay ilalagay sa patilian at syempre dahan-dahan na natin yung gagayatin. Maingat at madahan na paggayat kasi medyo may part na matigas gayatin, meron namang malambot kasi may malutong, meron namang pure taba at halo-halo na yan. Masarap yung para sa akin yung part na sa may tainga kasi may malutong siyang parang manipis yung kulay puting bones doon. Ayan, sarap ang lutong. So, ganito magiging kalabasan niya kapag ginayat. Nakadalawang ulit nga pala ng paggayat yan kasi medyo malalaki pa yung una. So, ginayat ulit. So, ito na ang proseso. Imemekos-mekos na ni Sir. Yan, naghugas naman siguro siya ng kamay pero hindi ko sure. Charot. Yan, malinis ang kamay ni Sir. Naghugas ng kamay bago imekos-mekos to. Pagkatapos gayatin ng baboy ay ihahalo na yung ginayat na sibuyas, luya, ayan, at ang berde na sili. Yan, ganyan. Kasi hahaluin lang yan maigi para maging even yung pagkakakalat ng mga sahog na sinama natin dito. Syempre, pagkatapos niyan ay ilalagay na natin ang mga pampalasa tulad ng paminta. Medyo damihan natin ng pamintang durog. Magic sarap kung gusto nyo. At siya yung magpapalasa at magbibigay ng konting alat dun sa ating sisig. Isang sekreto para maging mas malasa at mas masarap ang ating pagkain, huwag po nating titipirin sa sahog. Yan, lagyan din natin ng kaunting asin kapag natatabangan pa tayo dun sa ating hinalong mga dried ingredients. Dahil mamaya ay ilalagay na natin itong mayonnaise. Bumili lang tayo dyan ng mayonnaise na yung kinikilo. Masarap din yan, lalo na pag nilalagay dito sa sisig. Siya yung nagbibigay ng creaminess sa ating sisig. Huwag din natin masyadong damihan kasi medyo umaasim siya. Lagay lang natin yung saktong mayonnaise at tatansyahin lang naman natin yan. Lagay ng pakonti-konti. Tapos pag sa tingin natin kulang pa, titikman natin. Pag sa tingin natin kulang pa, mag-a-add tayo ng mayonnaise. Tapos, ang pinaka-finale, pag masarap na siya at sakto na yung balance ng lasa at pagkalagay ng mayonnaise ay ready to serve na siya. Haluin lang natin mabuti para hindi magbuo-buo yung mayonnaise na nilagay natin. Haluin po natin yan ng mabuti hanggang ilalim dahil yan meron pang mga tinadtad na karne na hindi pa nasasamahan ng mayonnaise. Dapat ay talagang maayos at maganda ang pagkakahalo ng ating sisig. Para pag kinain na natin ay walang part na dry or hindi man lang nadampian ng kahit kaunting mayonnaise. Masarap pag ganito talaga ang pagkakaluto ng pork sisig. Masarap din nga pala yung ganito kapag may kasamang utak ng baboy. Mamahaw na kita. Maraming salamat sa panonood.